1848. Last nila na-colonize ang Davao, that was 1848 by our Spanish conquistador na si Donoso Cruz de Oyangurin. But natay local heroes nato diri sa Davao. Kung naa sa Cebu, naglandad sila 1521, ang Davao naglandad sila 1848. Kung naa sila Magellan and Lapu-Lapu in Cebu, naapot mi diri sa Davao. Siya si Dato Makmakbago, ang local heroes nato diri. Siya na-defend sa Davao against our Spanish colonizers. So si Dato Makmakbago ang nakipaglaban sa mga Espanyol dati. So sila ang nakipaglaban, but unfortunately wala napildi si Dato Makmakbago kay ilang weapons before nagipaglaban nila sa una unsa may ginagamit sa mga Muslim tribes sa una. Sundang. Mga polo, mga sibat, di ba? But unlike the mga Espanyol, ang gigamit nila is ang mga baril o ganyan yung gilingkuran. Kanyon. Kanang mga kanyons. So wala dyan sila kalaban-laban. So that's why the last major territory sa mga Espanyol diri ang Davao. Dili gusto ang mga native people or the Muslim tribes nato na i-rule sila sa mga Espanyol diri. That's why naatay hero diri sa Davao na nag-fights na si Dato Makmakbago. Dato Makmakbago ang atong local heroes nato diri sa Davao. But he only died for natural death, unlike Magellan and Lapu-Lapu na nagpatayan sila during the battle. So, but considered as a hero ng Davao. So, ang kampo ni Dato Makmakbago diha sa Davao River, mauna siya ang Bolton Bridge. So, moagi man taon niya diha ganina, kung makakita mo sa Bolton Bridge, mauna iyang kampo diha sa una. Mauni ilang bagsa, ilang mga diha gina-meet up nila ang mga business nila dati. So kung makita ninyo dito sa Bangkerohan River na to, Bangkerohan Public Market, na ay Dato Makmakbago. Siya ang local heroes nato nang nag-defend sa atong Spanish colonizers. Ang ilang river gisakop sa mga Espanyol, so during that time gibombahan ang ilahang kampo. So that's why ang mga native people and the Muslim tribes ng kanya-kanya silang hawa sa ilang kampo. So kaninyong gitindugan diri, mauni siya ang obelisk na during na nakipaglaban ang mga Espanyol nato diri. Wala mo napansin na mga canyons diri. So during that time, na diri ang ilang gihimo sa blood compact sa mga Espanyol, kaya ang mga Espanyol kada moadtog lugar na ana sila yung mga 3G mission. The God, glory, and gold. Unsa man tong God? God is to establish Christianity. That's why diri ilang blood compact nga pagdaog nila na nakuha nila ang 80% sa mga Christians diri ang blood compact nila nagihimo nila during June 29, 1848. That's why June 29, 1848 ang first day sa atong San Pedro Church nato, kasi diha nila gi-establish ang Catholic faith nato diri sa Davao. The next is the glory. Glory is to honor the place, but unfortunately wala nila na honor ang Davao. It's because naamatay mga resistance sa mga tribes nato diri, ang mga Muslims and the Lumads nato, na the first people na naa diri sa Davao. And then the God is to kuhaon nila ang the gold pala. Gold as Davao City is particularly rich in natural resources, lalo sa Davao del Norte daghan ta gold diri. But unfortunately ang ilang nakuha lang diri is the Catholic faith sa mga Espanyol diri. Kaya na again natay mga native people na nagpuyo diri sa Davao o mga Muslim tribes nato diri sa Davao. Okay, so as you observe around Davao, unsa inyong masulti sa Davao? Peaceful, limpyo, unsa pa? Cleanliness, correct. Kasi ang Davao nganong maunang gitawag namo diri
history sa Davao. Nganong Davao Life is here? Davao Life is here, makita ninyo ang improvement sa Davao. Kasi one of the cleanest city po ang Davao. One of the most livable city po ang Davao. And Hall Famer na po kami as a child-friendly award ang Davao. Diba? Okay, simple lang kayo makita ninyo ang Davao, pero ingon ana na ang development ang Davao. Daghan na siya na awards na nahimo diri sa Davao. Kasi Davao City is a progressive city. Karon strictly prohibited na mga ordinances namo diri. Mao nang ang mga tao disiplinado na kaayo diri. Pero dili tanan. Dili nimo madisiplin ang mga tao. You cannot please everyone. Kasi naa sa atong pamilya na atay mga black sheep, di ba? Dili nimo masunod tanan mga anak nimo na mosunod anak kung unsa imo isulti. Tama? Tama. So diri sa Davao, na atay mga ordinances diri. Davao is strictly prohibited sa mga ordinances namo diri. Kasi Davao City sa City of Fine. Naaming ginatawag na LJSS. L stands for littering. Bawal sa tuang magbandal diri, bawal magsulat-sulat diri, bawal puta maglabay og mga basura diri nga pataka taglabay og basura. Kung naaman mo yung mga basura, pwede ninyo isulog sa bag. Then after, kung naamoy mga makita na ng trash can na, pwede na nyo ilabay. Always go. Clean as you go. Kasi ang discipline nag-starts within ourself. Dili sa laing tao, but sa ato ang galingon. Correct. Okay, the next is the J. J is the jaywalking. Tanan man ta kay kapuyan ta mutabok anang pedestrian na ay shortcut diri di Egmont labay wala nakakita si pulis or na wala nakakita si auxiliary. Mutabok di ay ko wala ko I don't care dili ko taga Davao. What if natikitan mo? Natikitan mo sa mga auxiliary or the police nato. So pagtan-aw ninyo dako kay ang bayron nun diri sa jaywalking nato diri. So mulakaw di ay ko kay dili ko taga Davao, taga Jansay ko, taga North Cotabato. Okay lang na siya. Pero pagkuha ninyo mga NBI or mga clearances ninyo, makita na lang ninyo na naamoy violation for the jaywalking. Makaingon ko, merese. Kasi wala mo nag-abide sa law, di ba? Kasi, klaro, within sa inyo lang man na, para mahatag po ninyo ang disiplin sa inyong mga anak or sa inyong mga silingan or sa atong ang sarili. Okay? Next is the smoking. Sir, kinsay nag-smoke diri, sir? Wala. Si sir. Okay, smoking. Strictly prohibited sa smoking nato. Bago lang nagawas ang ilang ordinances diri, the first offense, ang fine nila is 3,000. Kuha. Naay nagpa, sa kuha, naay nagpa, sa tawag ani, nagpatabang. Nandakpan kong smoking. Nga naman nandakpan ka dyan. Kabalungan ka na, stricto dyan ang Davao. Nadakpan ko, diha nabot ko sa gawas sa mall. Maski naa ka sa mall o sa inyong balay, bawal dyan siya. Regulated siya na designated areas para mag-smoke. Public areas, bawal, di ba? So, pwede patago, pwede sa inyong balay, but not in public areas. Maski sa mga malls, di ba, sir? Smoke na jud ka, nagiluod na jud ka, gusto na jud ka manigarilyo. Di ba sa malls na alay 60 feet by 60 feet sa ilahang areas of smoking nila. That's why same as asat na diri sa Davao, na atay mga designated areas. Kung dili na magwanta, candy, alternative candy lang sa. Kung dili na magwanta, tago mo kung asa mo magtago. Wag lang in public areas. Okay? So, the first offense is the 3,000. The second offense is the 5,000. Pag dili pa dyan na ninyo bayaran, diretso na mo sa korte. Okay. Next is the spitting. Bawat na magluwa diri, ma'am. So, dakpon ta
ta bawat na magluwa kay as you know the Davao City is the cleanest city, di ba? So naatay designated areas lang dili po ta patakagluwa kay ang asa naman mo balik mangyapon na sa tuwa. Ano mo tugpa malok sa inyong lips. Oh, di ba? Di ba ma? So mao gyapon na siya. So aware lang ta sa mga not only in Davao City but sa inyo lang pud kung asa mo moadto na lugar. Diba? At least madala ninyo ang discipline. That's why Davao City makita ninyo disiplinado ang mga tao. Okay? So naatiri sa Osmeña part para itudlo na mo diri ang mga history sa Davao. Kasi ginatawag ni siya, this is the early settlement of Davaoenos kasi. So diri ang kampo sa mga Lumads ang mga Muslim na nagsettle diri sa Davao. And as you can see, nganong diri man sa park, mas gwapo pa man ang park dito sa Moa sa Jensen o sa North Cotabato. But it doesn't mean na porket ingon ani ang park, diri na ako gina-implement sa inyo ha kung asa mo gikan ug unsa mo ang kaginikanan ninyo ug asa mo karon. Diba? It's a frame of understanding of who we are, where we are, and how to get you from where you are today. Okay? And that's all for today. Kay mo adto pa ta sa mga other destination, nakabalo mo, excited na inyong mga now. So, without further ado, pictures ata diri sa atong Osmeña Park para naatay documentation. Okay? So, kung na may mga any questions or any violent reaction. Wala. Kasi makita ninyo sa monument. May Bible na ilanggam tigil. Okay. So, mauna siya among ginatawag diri tribe people sa Davao. Ang tribe people, makita ninyo ang mga Christians, mga Lumads, and then the Muslim. So, ang makita ninyo nagdalag Bible, naglibro, mauna siya ang Christians. And then the Muslim, kaya galingon yun sa nilong. Sa lalaki, ma'am? Kupyang tawag sa amin. Kupyang, mauna sila ang Muslim. And then the native, mauna siya ang babaeng nagdalaog, nagbigunit niya ang mauna siya ang ina ng Pilipinas. So mauna siyang ginatawag namong tribe people ng Davao. So that symbolizes ng mga tulo kataong tribe people. As what I've said kanina, wala tayo discrimination diri sa Davao. Okay? So, maski unsa imong gender, unsa man imong tribo, pantay-pantay ta diri sa Davao. So, unsay gigunitan sa babae dira? Dav. Asa man siya nagatubag? Church. Unsa ni siya nga simbahan? Katoliko. San Pedro Church. So this is our San Pedro Cathedral Church. Yes po. This is the oldest church of Davao. Na mauna siya na gihimo ni Spanish Conquistador na si Don Jose Cruz de Oyanguri. Ang church namo before is made of bamboo and nipa siya. Karon di-reconstruct, di-remodel, pero unique kayo among church, di ba? Unlike other places na pataas, mahaba ay lang church. Amuha, it's a unique design, ano man. So, yes, ma'am, yes, unsay tawag ninyo, ana? Kung na mo'y ideas? Para kuan ni Madila sa cross. Okay, so kani siya, we call this a neo-Gothic design. Neo-Gothic design, ang roofing design niya, ang iyang roofing, just like a benta. Kasi benta reflects the Muslim nato diri because one of the resources is through fishing. So, benta, mauna siya ang roofing and then the cross signifies the Christians nato diri. So, ang anong benta because our patron, Saint Peter, is a fisherman. That's why ngon ana ang design sa atong church. It's a neo-Gothic design. So, diri sa atong church, maski unsa man imong religion, unsa man imong tribo, welcome ka diri sa atong church. Basta
dili lang ta magsuot og naka-chanelas, naka-sleeveless o naka-short. Diba? Always respect kung naa sa sulod. So, you have to dress accordingly. You have to dress in a appropriate attire. So, naaman ta sa simbahan, wala naman ta ng party, wala ta ng beach. So, always dress accordingly. Like sa inyo mga center mo, diba? Yes, po. Okay. So, sa center nato diri, diba kung mag-meeting ta, dili kay ta kailangan naka-pek-pek short, kaya naka-meeting. Dili naka-sleeveless, nakamuguwa na ang imong tinaguwa nila. So, naata pala mag-serve sa atong mga katawhan. So, kung sa ipakita ninyo, magawas kung sa mo pagkatao, diba? You have to respect within yourself. Kaya dili na naman sa ingo na naka-mag-meeting ta, dili ta magsuot og kuan kanang in a proper attire. So, na may uban, di ba? Dili po ta sulod ang discrimination diri sa atong center. Di ba as sa inyo mga center, dili ta mag-judge sa isa ka tao. Kay porket naka-gold siya, dili nato siya pa-member kay dato-dato, itago na ni Mama Gold. Dato-dato kay naka-gold, ayaw na siya naka-gold, may kaya na siya. So, pag naka-chanelas, gisi-gisi, ayaw na, oy, pobre man na, kasi kuha na yung kabayad. Muana ta. Di ba di haman mapasok, dili man na din nato maiwasan, kay kailangan man nato si ayon ang isa ka tao bago nato sila maging member. But do not judge sa ilahang unsa sa ilahang panglabas, sa ilang personalidad, unsa ayaw ninyo i-judge kay welcome naman sila kay naa ang card para magtabang sa inyo kay sila ang card kamo lang ang diri na ay card or inyong parang lending na malibre mong ingon-an. Yes. Diba? Kay as I've known na other mga lending wala ingon-ani biya. Yes. So, sila kaayo mo na amoy ingon-ani na tagaan mo benefits as a member or as a center. So that's why we are blessed and be thankful sa mga coordinators nga tagaan mong benepisyo na ingon-ani. Diba? Okay. So karon, do not judge by its panlabas. Okay? Kanang wala ta kabalo na nangailangan pud na siya. Imbis na mo judge ta, makatabang ta sa ilaha. Okay? So as diri sa tuwa, dili man lang sa Davao ang gi-implement ang anti-discrimination law, but sa inyong lugar pud ta. So, dili naman kay Marites nga ayaw na siya kay Sikuan, wala kabayad dito sa Pikas. Dili naman yun, anak. Kay, naapod na siya pagdaanan. Basta as long as kabalo lang siya mo, ang kay Ana is kabalo lang siya mo, bayad, kabalo sa iyang obligation. Kay kamo gitabangan man mo, so kabalo pud mo sa inyong obligasyon. Okay? Para dili magsakit ang ulo sa mga center. Diba? Tama? Okay. Okay. So, sa inyong likod, maaaring ginatawag na mo Sangguniang Panglungsod. So, Sangguniang Panglungsod used to be known before as Provincial Capitol Building. That was 1967 siya. Provincial Capitol Building kay ang Davao before buo pa siya dati. So, wala pa siya gida provinces. So, Provincial Capitol Building, so, unsay nasulod sa Sangguniang Panglungsod. 1975, itawag na siya Sangguniang Panglungsod. Kapaluban mo, diri ang office ni former President Rodrigo Duterte, naging appointed siya as OIC before. So, unsay sulod sa Sangguniang Panglungsod nato? Museum. Ha? May museum na. May museum na. Unsay museum? Oh my God! Yung mga historical, dili na siya museum ma. Yes. Ang nasasulod diha atong mga city councilors, atong vice mayor, and diha po this is the legislative body ng city. So diha mga ordinances, diha mo magbayad pag madakpan mo. So diha makita ninyo ang diha po mo magkuha sino Mark kung gusto niyo mag-asawa kaduha. Wow. So diha siya. What else? So sa inyo makita sa city, pakita na sa city unsay makita ninyo ma-observe. May mga okay, so since Davao is a progressive city, diri gi-implement nato ang sa mga local government
makita na spaghetti war pataas pababa. Tanawa diri. No, that's the underground cabling namo diri. Di ba wala na mo makita na wires? But sige mo na siya underground cabling is part of Singaporean style na po andap. Not the local government also but the private sectors. Mauna siya ang PPP, Private Public Partnership. Aside from the local government, nauna siya ang PLDT and Davao Light and Power Company. Nganong maapil ang the PLDT diri? It's because, halimbawa, pag mawala mo sa Davao, o wala mo kabalo sa street, tanawon ninyo ng poste. Na ay poste, di ba na amoy makita na vertical design na ay numbers? Tanawon ng poste. Di ba na numbers? That's the collaboration of the Central 911 and the private sectors nato. Manong kay collaboration sa 911 man? Just in case mawala mo diri sa Davao and di wala mo kabalo sa location. And yung idayat sa 911 kana nga numbers, pila na siya ka numbers, and then mo na isulti sa ninyo sa call center agent sa 911 and then malocate na mo kung asa mo na area. Only here in Davao and through the initiative of a local government. Kasabalo pa mo, ang naalay 911 diri sa Davao is only Canada, USA, and Davao. Sa Canada and USA, pag sila mag-dial og 911 na sila bayad or appeal na sa ilang bill. But diri sa Davao is a free of charge. Lahat ng mga services na mo diri, like the K9, the ambulance, the fire, the police, it's a one-stop shop na po siya. Just dial 911 and then malocate na mo kung asa mo na area. Kahit wala mo load for emergency calls, libre po siya, walang bayad, kahit wala mo load. Pero bawal ang frank calls nato diri kay naatay mga caller ID. Okay? So, only here in Davao and through the initiative of a local government. This is the phase 1. The phase 2 is the Claveria Street. And then the phase 3 or dahan-dahan na siya kwaon ni Nainay. Kung naamoy makita ng mga wirings, dahan-dahan na kwaon sa atong government kasi naana siya budget atong government. That's how ang Davao is a progressive city na. Gamay lang yung makita, pero daghana na receive ang Davao ang mga awards nato diri sa Davao. Aside from the under agi mo coastal road, pwede mo magpa-picture dito, makita ninyo ang panoramic design ng Mount Apo. Maski wala mo nakaadtog Mount Apo, pwede mo ma-picture dito, makita nyo ang panoramic design ng Mount Apo. Not only the coastal road, kinsa na nakaadto sa Samal Island na mo. Wala pa. Samal Island also is connection na po siya na soon to be in hopefully po, pero na-start tayo ng construction, hopefully po naana tayo sa Samal Bridge through the initiative of a local government and private sectors nato diri. So, daghan ng development ang Davao City. Okay? So, without further ado, any questions or any violent reaction? Wala. Or kamo na ay pangutana sa COA? Wala. Okay. So, without further ado, pwede mo mag-take tagaan pa mo time to take pictures, 5 minutes. So, mo mag-picture diri sa San Pedro, pwede mo mag-picture. Diri sa Tanggunian ng Davao, ang saan na core values ang mahalin tulad nato sa cars? Unity. Family. Wala kang family spirit po. Di ba po sa Davao may tatlo po silang ano po dito? Unang tao, ang Muslim, Christian, saka Lumad. So sila po ay may kanya-kanyang paniniwala, kanya-kanyang tribo po sila nang galing. Ano pa? So, different beliefs po, diba? Katulad po natin dito sa card, kayo po ay may kanya-kanyang paniniwala sa pamilya, hindi man kayo magkakasame ng tribo. Pero sa ating center po, ay walang discrimination, diba po? So, yun po yung ano ng tour natin ngayon is ihaling tulad ang values ng Davao sa atin po sa card. So, dito po, ang unang core values po natin dito ay yung family spirit. Bakit po? Bakit nga po family spirit? Dahil nagkakaisa, wala po silang discrimination. And tayo po sa center, tayong lahat po ay allowed na mangutang as long as kaya po nating bayaran. Di ba po? Sige po, next po tayo dito na ma'am. Ay, wait!
Di ta mawala mga ito na ta. Unya na ta mga picture. The Philippine Eagle and the Mount Apple. So, ang durian na ito gitawag siya as King of the Fruit. So, durian siya ginatawag siyang King of the Fruit ng Davao City. And then the next is the waling-waling. Dubbed na siya as Philippine Orchids na ito. So, na siya ginatawag King of the Flower aside from unsay sunod sa sampa sa before magwaling-waling. Unsay gitawag sa aside from Sampaguita. So mao ni siya ang color vibes of Davao City. So ang eagle also is the king of the bird. Aside from Maya. So, ang atong Philippine Eagle considered as king of the bird. So, mauna siya ang icon sa Davao City. So, and then the Mount Apo, so one of the king of the mountain na siya. Kay highest mountain nato siya. So, despite sa mga challenges nato diri sa Davao City, despite sa mga amidst and naging resilient ang Davao City. So, kabaluman mo na daghan kayo mga nahitabo diri, but ang Davao City naging resilient, naging strong ang Davao. Okay? So, diri makita ninyo ang eagle. Kasi ang eagle, as nganong eagle is to dream high, to soar high. So, dili lang ta mag-dream as naalang ta diha gusto permanente, but we soar high also. So since kay going man mo to Malagos Garden, or I think Philippine Eagle dili na ata. So Philippine Eagle considered as king of the bird. So mao na siya ang eagle nato, isang monogamous eagle. Kabalo ba mo ang eagle is mura siyang tao, more than pa siya sa tao, kasi it's iyang mata is 8 times larger than the human eyes. Layo pa lang iyang kaunon, makita na niya iyang kaunon. O ang eagle, dili na siya ginatawag as Philippine monkey-eating eagle. It's because nagakaon na siya snakes, rats also. So mga raptors ginakaon na niya. So gitawag na siya as Philippine eagle. So just like monogamous eagle, and also ginatawag siya ang eagle is they don't want their eaglets live in their homes unless kabalo siya na ayang eaglets na makalive in their homes also. Just like parents and guardians. Kinsa na yung mga parents diri? Taas tiin. So daghan na ta, di ba? So just like parents and guardians, kay dili man ta gusto na atong anak na diha lang sila kutok, o dili lang ta gusto na dili sila maging independent. Diba? So kita mga ginikanan, babaluta, as long as mag-ano na lang ta sa card, mangutang lang ta para mapa-eskwela sa ilaha, para na sila wapo na kaugmaon in the future, diba? So, same with the card na kailangan nato to dream high, to soar high also. Okay? As a parents and guardians, kailangan nato maging independent ang atong mga anak, but somehow, someday, na maghimo sila as their own family also. Diba? Okay. So, karon na ata sa atong likod nato ang municipal hall, or that's our City Hall of Davao. So, City Hall of Davao, that was built 1926. So, municipal hall na siya dati, karon gitawag na siya as City Hall of Davao. Municipal Hall, during the time na nagsulod diri ang mga Japanese diri sa Davao, and that's why 1930s, Davao was colonized by the Japanese also. That's why 1930s, Davao was known as Little Tokyo ang Davao. Little Tokyo of Davao because of the widespread of the Japanese nato diri, daghan sila na iputukod ng mga business nato diri, like schools, buildings, and restaurants, and mga abaca plantation nato dito sa Davao
dito sa southern part nato. So, chartered city pagamba 1936 nahimo ang Davao as a chartered city nga gipirmahan ni President Manuel L. Quezon na mahimong chartered city ang Davao. Nganong chartered city? Because of the widespread of the Japanese nato diri. Urgently naging chartered city ang Davao because of the gadaghan ang mga Japanese nato diri. So in order to control the widespread of the Japanese, na-sign ang Commonwealth Act number 51 creating the city of Davao or chartered city of Davao or independent city ang Davao. Meaning to say, chartered city means we become an independent city. Alam niyo po, we're not governed by the governor, we're governed by the mayors. Ang highest position na naadiri ang Davao ang mayors. So whatever the revenues gathered here in Davao, it's all for the Davao lang po siya. And we're not submitting to the national also. Naay sariling budget ang Davao. So sa area sa Davao, Davao was divided into 5 provinces. The Davao del Sur, del Norte, Oriental, Davao de Oro, and Davao Occidental. But geographically speaking, we're under the province of Davao del Sur. But politically speaking, we're become an independent city or a chartered city. Okay, atong City Hall sa Davao, simple lang paayo among City Hall. As you compare in other places, mga buildings nila mga nakasalamin na, nakawapo na lang atong ilang City Hall. But there is a City Hall na to, it teaches us how to be humble and how to believe simple. Simple lang among City Hall diri sa Davao, but has been awarded as notable awards as the most livable city, the most cleanliest city, and child-friendly award ang Davao at the most safest city po ang Davao. Dili na ingon na walay na kasimple ang City Hall, wala siya nahimo na performance diri sa Davao. Daghan na mga awards ang nakuha diri sa Davao. Okay? So, kaning simplicity, being simple. So, diri sa ato sa card member, being simple, kabaluta sa atong boundaries diri sa Davao, sa ato ang mga sarili. Kasi ang gituro sa mga Espanyol sa una, pag naay mga fiesta, naay mga birthday, kailangan bongga ang atong handa. Kay naasing kumare, naasing kumpare, nagikan o abroad, kagikan siya, nadato-dato sila kuno, so kailangan bongga ang atong naasa ano. Mao na ang gi-instill sa ato ang mga Espanyol sa una, which is dili siya dapat tama. Kung say naa sa ato ang lamisa, mao lang jud ang atong kaunon. So, being simple, kung unsay maabot nimo, kana lang atong maabot. Know your boundaries, know your limitations, basta kabalo lang ta magamit sa atong mga resources. Kay kabalo man ta mo diskarte, kabalo ta mangitag kwarta, kabalo lang ta mo gamit sa atong resources. Diha na ninyo ma-appreciate unsa ang atong kahago sa ato ang gihimo para sa atong pamilya. Okay? Beyond the boundaries, kung magpakaaron inyong ta, it's because naa si kumari si kumpare na atong mga extra, atong mga so kailangan bongga. So, we have to limit our boundaries. Kung unsay naa sa lamisa, kauno nato. Magpasalamat taon sa blessings na naabot nato sa atong pamilya, di ba? Always put God in your center in your kuan. Kasi mauna na ito ma-appreciate ang atong panginabuhi. Then next is how to be humble.